Beng, hindi ako mangungupit, ha? Tamaan man ako ng kidlat dito, hindi ko binawasan yung laman ng sobre nyo. Baka naman kayo mag-asawa naglolokohan. Dinadamay nyo pa ako. Sana nga, hindi ka nagsisinungaling, Pining. Dahil pagdating ng araw na sa'yo tumama ang mga panluloko mo, magiging napakasakit din nun sa'yo. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Paano nakasasama sa tao ang labis na paghangad ng higit pa sa kakayahang mabuhay? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Pining sa ating dunang sa kanyang panahon. O ano, Berong? Nakakaintindihan na ba tayo? Basta ba yung 300,000 piso sinabi mo? Buo ko na makukuha yun. At wala ka nang babawasin pa ron. Abay, oo naman! Maliwanag naman yung sinabi ko sa iyo, eh. Ay, Pining, pasensya ka na. Naniniguro lang ang asawa ko na doon sa ipantutubos nga namin sa lote. Na nakasanlayo ng 300,000 piso. Kaya talagang kailangang mabuo naming makuha yun. Sa tono kasi ng asawa mo. Para bang lolokohin na lolokohin? Ay, hindi. Stress lang talaga siya doon sa problema namin sa lote, ha? Paano ba ririmata na kasi sa pagkakasanla? Kaya pasensya ka na rin, ha? Ako naman nandito lang para tumulong sa mga problema nyo. Naunawaan ko yung mga pangangailangan nyo sa pera. Ay, paano? Aalis na kami ni Berong. Pupunta pa kami doon sa pinagsanlaan namin ng lote para makipag-usap. Hintayin kang tawag mo, Pining. Ay, oo. Sa oras na ma-schedule ka, tatawagan talaga kita. Kaya kailangan palaging puno yung baterya ng cellphone mo para makakontak ka. Sige, alis na kami. Salamat sa pamerienda. Ay, walang anuman. Talagang nagpapamerienda ako sa mga kumukuha ng serbisyo ko. Saka nga pala, Marenga. Oh. Pakainin mo ng masusustansyang pagkain niya si Berong para kapag na-schedule na siyang kunan ng bato, malakas ang resistensya niya. Ay, sige, oo. Tatandaan ko yun. Sinugod na naman ako kanina rito ng may-ari ng kwartong to, Tony. Pag sa ikalimang buwan daw at hindi pa rin daw natin nababayaran ng buo ang utang natin sa upa, pero saan na rin tayong paalisin dito? Wala talagang konsiderasyon yung matandang yun. Nakikita ng buntis ka. Lalo ka pang kinikipit. Tayo. Siguro, kailangan din niya ng pera talaga. Dahil itong paupahan lang naman na ito ang inaasahan niya para sa mga pangangailangan niya. Ang mas pinoproblema ko, yung panganak mo eh. Pwede bang tatakbo na lang tayo basta sa ospital lang wala kahit 5? Ano ba kasi nangyari sa pagbebenta mo ng mga second-hand na gulong ng mga truck? Mahina nga ngayon eh. Marami na kasing sumulpot ng mga bagong nabebenta ring mga surplus, pero mas magagandang klase kaysa sa mga inaalok ko sa mga may-ari ng truck. Siyempre, mas pipiliing bilhin nyo ng mga customer. Hoy, Oscar! Huwag ka mag-inarti dyan. Kumuha ka rito sa binili kong lechon. O 5 kilo yan. Kaya, 1 to sawa tayo sa lechon ngayon. Di na. Kontento na ako rito sa nilagang talbos ng kamote na sinasawsaw ko sa iginisa kong burong hipon. Sa ganitong pagkain lang, maligayang maligaya na ako. Buong-buo na ang buhay ko. Oh! May laman na naman yung mga sinasabi mo eh. Ikaw talaga, tuwing magsasalita ka, tinitira mo ako. Tigilan mo na kasi ang illegal na pag-aahente sa pagbebenta ng bato ng mga kabarangay natin. Ano? Ubusin mong lahat ang mga bato ng mga taga rito sa barangay. Oo! Dahil sa mga bato nila, kaya ako nakakakain ng masarap. Alin, kung aasa ako sa pagpapadyak mo,
Ay, magpapantay na mga pa ako. Hindi pa rin ako makakatikim ng lechon. Ha? Paano ba yan? Ay, lumabas ng nanay mo sa kwarto niya. Hindi ko talaga mapilit eh. Lalo na nang malaman niyang mangungutang ka. Ang inay naman. Ang daming pera pero napakaramot. Gipit na gipit lang talaga kami ni Lolit ngayon. Saka sino pa bang lalapitan ko kundi siya? Oh, heto. May 500 piso pa akong iniipit-ipit sa bulsa ko mula sa pagpapadyak. Pambili nyo rin ng pagkain yung mag-asawa. Pasensya mo na ha. At talagang hanggang dyan lang kaya ko. Salamat po, Tay. Ang totoo, hindi pambili ng pagkain. Walang-wala po talaga kami ni Lolit ngayon. Pining! Pining! Ay, Pining! Hindi ka ba talaga hihinto sa paglalakad? Napapagod na kaming mag-asawa sa kahabol sa'yo. Eh, bakit ba naman kasi sunod kayo ng sunod sa akin? Hindi ba binayaran ko na kayo? Kulang na 50 milyon perang nasa sobre na binigay mo kay Mareng. Abay, balik ko! Eh, basta inibot lang sa akin ang sobrang yun ng konta ko. Niloko mo kami, Pining. Ano? Alam mo ba dahil sa panluloko mo, hindi namin natubos sa pagkakasanla yung bahay at lote namin? Bakit naman ganon? Ang ayos-ayos naman ang usapan natin. Nakaltas mo naman yung porsyento mo sa pagkakabenta ni Berong sa isang bato niya. Eh bakit kailangan kupitan mo pa yung pera sa sobre? Hoy, Mareng! Hindi ako mangungupet, ha? Tamaan man ako ng kidlat dito. Hindi ko binawasan yung laman ng sobre nyo. Baka naman kayo mag-asawa naglolokohan. Dinadamay nyo pa ako. Sana nga. Sana nga hindi ka nagsisinungaling. Dahil pagdating ng araw na sa'yo tumama yung mga panuloko mo, magiging napakasakit din nun sa'yo. Aba! Mareng! Kayo na nga ang tinulungan sa problema niyo sa pera? Ako pa pagbabantaan nyo? Ang sasama talaga ng ugali nyo? Tandaan mo ang sinabi ko, Pining! Ha, leche! Walang utang na loob. Tsaka bakit ko ba aaminin kinupitan ko nga yung kanilang sobre? Nek nila. Lolit, Tony, bakit ganyan ang itsura mo? Ang putla-putla mo. At saka bakit sa pusa po mo yan dyan mo? Ano ba nangyari sa'yo? inangila ako, Lolit. Hindi ko na kaya. Ay, ano ba? Ay, Diyos ko! Diyos ko, asawa ko! Tony! Tony! Sakala! Tulungan niyo kami ng asawa ko! Sakala! Sabi po ng isang kasamahan ni Tony sa pagbabayan sale ng mga gulong, nakipagtransaksyon daw po ang asawa ko sa pagbebenta ng bato sa online. Eh, hindi na raw po siya pinadaan sa mga medical test. Eh, ang masakit. Pagkatapos nilang makuha ang bato ni Tony, nawala na yung online account ng katransaksyon niya. Kaya pati yung pangako pagbabayad sa kanya, hindi na nangyari. Ngayong na-hospital siya at nasuri. May diabetes pala siya. Isang malaking panganib sa isang living donor. Kapit na po kasi kami mag-asawa sa patalim, Tay. Ako po, ayon sa huling check-up ko, suhiraw po ang ipinagbubuntis ko. Kaya tiyak na magiging cesarean operation pa ang anak ko. Eh saan naman po kami kukuha ng malaking halagang gagastusin? Maaaring huli na dahil sa nangyari kay Tony.
Pero makatutulong pa rin sa kanilang mag-asawa ang perang nasa sobrang yan, Oscar. Papahinga lang ako sandali. Pagkatapos, pagkakain ko ng hapunan, iatid ko na sa kanilang mag-asawang sobrang happening. Talagang kailangan nila ng pera sa ospital. Ang sakit-sakit, Oscar. Yung nangyari ba kay Tony? Yung ba ang paraan ng tadhana para singilin ako sa mga kasalanan ko, sa mga taong inagrabyado ko? Masakit din para sa akin ang nangyari sa anak natin, Pining. At talaga namang dumara na sila ng paghihikahos na mag-asawa. Kung kaya humahantong din sila sa mga desisyong naglalagay naman sa panganib sa mga buhay nila. Bakit kay sakit maningil ang tandana? Bakit, Oscar? Lolit, kumusta na ang kalagayan ni Tony? Sabi ng doktor, tinatanggap naman daw po ng katawan niya yung mga gamot na binibigay nila. Kaya wag na raw po tayo masyadong mag-alala. Mapapanatag na nga tayong pare-pareho sa sinabi niyo ng doktor. Siya nga pala. Idagdag mo pa ang perang to sa mga pangangailangan niyo sa ospital, oh. Sa oras naman ng panganganak mo, huwag ka na rin mag-alala. Dahil mayroon akong itinabing pera para doon. Para sa inyo na magiging apo ko. Maraming salamat, Nay. Tatanggapin ko pong lahat ang tulong na ibinibigay ninyo dahil kailangan po namin ito yung lahat ng ito. Paglabas ni Tony dito sa ospital, gusto kong sa bahay na rin kayo dumiretso. Hindi mainam sa inyo na nakahiwalay pa kayo sa amin ng tatay niyo sa ganitong sitwasyon. Lalo na manganganak ka pa. Talaga po, Nay. Oo. Kaya na dati. Magkakatuwang tayo magsasama-sama sa bahay namin ng tatay niyo. Oscar, tama ka sa pagsasabing tama ang konsensya. Kung inuhusgahan nito ang tama bilang tama at mali bilang mali. At pagdating naman sa pananaw sa pera, totoong nakasisira ng ugnayan sa pagitan ng magkakapamilya ang sobrang pagpapahalaga sa pera. Pero kapag balanse ang pananaw ng isang tao rito, magiging mabuting kasangkapan ito para maabot ang mga layunin at pagiging kontento. Alam mo, Oscar, nitong huli, madalas kong sinasabi sa akin sarili, napakapalad ko sa isang katulad mo. Dahil sa lahat ng mga pagkakamali ko, hindi mo ako sinumbatan kailanman. Sa halip, tinuturuan mo akong tanggapin at ituwid ang mga iyon. Dahil hindi maramot ang uri ng pagmamahal ko, Pining. Lalo na kung para sa ikabubuti mo. Hindi ako mapapagod na mahalin ang mga kakulangan mo at palaging iwasto ang mga yon. Sa labis na pagnanais sa mga alwan ng buhay, nakakalimutan natin ang mga bagay na mas mahalaga. Pagkakaroon ng matiwasay at tahimik na pamumuhay, mga taong tunay na nagpapahalaga at tapat
tapat na nagmamahal sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sa halip na sirain niyo ang pagsasama naming mag-aama, tulungan na lang sana niyo kaming malampasan ang aming mga pinagdadaanan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagpapatibay sa sarili, lalo na sa pagtugon sa mga suliraning nais lampasan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang kasaysayang naganap kay Sandro sa ating dulang sa kanyang panahon. Anak ko! Kung nakinig ka lang sa akin, salaking ka na lang sana tumira ba nagdadalang tao ka, hindi ka pa namatay! Anak ko! Ma, bakit mo naman kami agad iniwan? Ang sakit-sakit ng pagkawala niyo. Ang sakit-sakit. Kung kailan malapit na akong graduate sa architecture, Ma. Hindi mo na makikita ang aking pagtatapos. Ang ama niyo ang may kasalanan kung bakit namatay ang inyong ina. Binuntis-buntis niya pagkatapos, hinayaan lang niya mamatay. At dahil sa nangyaring ito, lalo ko lang kinasusuklaman ang inyong ama. Kung hindi lang talaga may iskandalo ang burol ng asawa mo, papatulang ko na yung biyanan mo, Sandro. Napakapangit magsalita. Huwag na lang po ninyong pansinin, Nay. Para na lang po sa ikatatahimik ng burol ng asawa ko. Nanggigigil na kasi ako sa matandang yan eh. Mula pa sa morgue hanggang dito sa burol, wala na siyang ginawa kundi laitin ang pagkatao mo. Hanggat kaya po natin, magpasensya na lang tayo, Nay. Palipasin na lang po natin hanggang sa mailibing ng maayos ang asawa ko. Myla, bakit inilalagay mong lahat sa malaking bag ang mga damit mo? Oh, di ba sabi ni Lola Berna, pagkalibing daw ni Mama, sa kanya na tayo titira? O ikaw, hindi ka pa ba nakakapag-desisyon? Nakapag-desisyon na rin. Pero siguro, mauna ka nang sumama kay Lola. Hindi pa nga kasi ko nakakapag-impake ng mga gamit ko eh. Basta ako, sa araw ng libing ni Mama, doon ako sasakay sa kotse ni Lola Berna. Para pagkatapos ng libing, doon na rin ako didiretso sa bahay niya. Pwede ba, Myla, mag-isip-isip ka muna? Basta na lang ba natin iiwan si Papa? Pati ba naman mga anak ko? Sinisira niyo ang loob para mawala ng amor sa akin at umalis. Ha? Oo. Bakit? Anong papakain mo sa mga apo ko? Buhangin? Ha?
Aba, hindi ko ipakikipagsapalaran ang buhay ng mga apo ko sa isang pulpol na inhinyerong tulad mo. Ano? Papatayin mo rin sila sa kapabayaan mo? Tulad ng ginawa mo sa aking anak? Kung nasaktan man kayo sa pagkamatay ng anak nyo, higit ang sakit na nadarama ko dahil dalawa sila ng anak ko na nawala sa buhay ko. Sa halip na sirain nyo ang pagsasamahan naming mag-ama, tulungan na lang sana nyo kaming malampasan ang aming mga pinagdadaanan. Hindi! Dahil mula nung agawin mo sa akin ang atensyon at pagmamahal ng anak ko, Sandro, wala na akong hinangad kundi ang gawin ding miserable ang buhay mo! Iagaw mo sa akin ang anak ko noon! Pwes! Agawin ko naman ang mga anak mo ngayon! Oh, Fermin, bakit para kang binagsakan ng mundo sa itsura mo? Saan ka pupunta? Ba't dala-dala mo yung bag mo? May trabaho pa tayo. Wala na tayong trabaho simula ngayong araw na ito, Sandro. Teka. Ano ibig mo sabihin? Na wala na tayong trabaho sa araw na to? Bakit? Nagbaba kasi ng memorandum yung chief electrical engineer natin. Wala na raw pera yung may-ari ng building. Kaya ihinto mo ng konstruksyon. Lahat damay. Pati yung mga instalasyon na ginagawa natin. Ang saklap naman ng balitang yan. Dami ko pa naman problema ng pinansyal ngayon. Unang-una na nga yung promissory note na pinirmahan ko sa ospital nang mamatay ang asawa ko. Ako naman, yung monthly amortization ng kinuha namin bahay sa Laguna ni Mrs. Nalalapit na rin yung pagtatapos ng panganay ko sa kolehiyo. Tiyak na hindi birong perang kakailanganin ko. Yung pampara sa pag-aaral ng bunso ko. Pero ang pinakamalaking problema ang kakaharapin natin sa mga susunod pa mga araw, yung pagkalam ng mga sikmura ng mga pamilya natin, Sandro. Nanay Rita! Nanay Rita! Myla? Oh, Myla, bakit apo? May ipagagawa ka ba sa akin? Yung vestida pinalalaban ko at pinapaplansya ko sa inyo, nasaan na? Hindi ko makita sa damitan ko. Ay, naku apo. Pasensya ka na sana, ha? Ano? Ngayon ko lang naalalang lalaban pala at paplansyahin ko yun. Ngayon lang. Eh, Yun yung isusuot ko ngayong araw ng defense namin sa thesis eh. Naku! Kahit kailan na, pakahirap niyo talaga utusan. pasensya na. Ay, hayaan mo, apo. Hindi na mauulit yun. Hindi ko na makakalimutan pa yung mga inuutos mo. Talaga hindi na mauulit. Dahil talagang lalayas na ako sa bahay na ito. Apo! Kung nung una, napigil niyo pa ako ni Papa na huwag umalis sa poder ninyo, pwes ngayon, hindi na! Kesa naman mabwisit lang na mabwisit ang buhay ko dito! Nakasama kayo! Ngayon pa kayo nawalan ng trabaho? Kung kailan malapit ang graduation ko? Paano pa kaya yung pambayad ko sa pagre-review sa licensure exam, Papa? Naghahanap din naman ako ng mapapasukan eh. Kahit sa maliit na construction lang. Kung hindi nyo na kasi kayang tustusan ang mga gastusin ko sa pag-aaral, hayaan nyo nang kunin ako ni Lola Berna. Dahil yung pera niya, yun ang sagot sa mga problema ko. Kaysa sa mga sinasabi niyong wala namang katiyakan. Ni Sandro yung mga apo ko na huwag sumama sa akin. O ngayon, hindi na ako papayag. Parang awa mo na malae. Wala nang isilang ang mga apo ko. Kasama ko na sila. Kaya hindi ko kayang mawalay sila sa akin. At pwede ba, huwag mo akong matawag-tawag na balae. Dahil mula nung mamatay ang anak ko sa poder ninyo, wala na kahit na ano pang relasyon ang nag-uugnay sa atin. Lola Berna,
Nandito na po sa malaking bagang lahat ng mga damit ko. Oh, sige. Mauna ka na sa kotse. Malae, huwag. Nagmamakaawa ako. Huwag mo namang ilayo sa akin ang mga apo ko. Malae! Wala ka na nagdadaan ng Huwag naman! Ay! Lola Berna! Ano po nangyari? Bakit nakahanusay po sa sahig si Lola Rita? At may dugong tumataga sa kanyang ulo! Wala na ba talagang kahulugan sa inyo ang salitang pamilya? At pati ang nanay Rita nyo, na halos buong buhay niya, inukol na sa pag-aalaga sa inyo simula nang isilang kayo. Nagawa niyo pa rin saktan ang kalooban at lapas tanganin? Hindi ko naman po alam. Naaabot sa sakito ng paghahanap nila ni Lola Berna pa. Ako, Papa, wala talaga akong kaalam-alam sa nangyari dahil wala nga ako sa bahay ng mga oras na yun eh. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa pagpapalaki sa inyo. Mula sa kabutihang asal para lang mapaluto kayo. Pero kung talagang ayaw na ninyo sa poder namin ni Inay, sige, hindi ko na kayo pipigilan. Siguro nga, kailangan ko lang tanggapin na hindi ko nahawak ang inyong mga pagdidesisyon. Balae. Ay, ikaw pala, Balae. Halika. Tumuloy ka rito sa loob ng kwarto ko. Ay, hindi ba ako nakakaistorbo sa pagpapahinga mo? Abay, naku, hindi. Halika. Maupo ka rito sa bangkitong nasa tabi ng kama ko. Ay, kaya ako nagpunta rito. Para kumustahin ka kung magaling na yung sugat mo sa ulo. At saka, para na rin humingi ng tawad sa pagkakatulak ko sa'yo nung araw na yun. Naamin ko, masyado ako nagpadala sa galit ko. Kaya hindi ko na nakontrol yung mga kilos ko. Alam mo, Balae, sapat nang tinawag mo akong Balae para gumaling ako at gumaan ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko nga. Bigla akong lumakas, ngayon dinalaw mo ako eh. Napakabuti mo, Balae. Sa kabila ng mga kasalanan ko sa iyo, maayos mo pa rin akong tinatanggap at pinakikiharapan. Salamat. Maraming salamat. Iisa lang naman ang hangad natin para sa ating mga apo, Balae. Ang magkaroon sila ng isang magandang kinabukasan. At mas mainam kung magkatuwang natin pagtutulungan ang paggabay sa kanila. Nauunawaan ko naman po ang malaking pagmamahal na iniuukol ninyo sa akin mga anak. Kahit kailan, hindi ko po kinwestiyon yun. Sandro, namulat akong hindi pala kailangang tapatan din ng pilit na pagmamahal ang pagtulong. Tulad ng pilit kong pagsakop sa isipan ng pag-aanak mo. Mapapatawad mo pa ba ako sa ginawa kong panggugulo sa buhay niyong mag-ama, Sandro? Kayo ang ina ng aking asawa. Isa sa ipinagpapasalamat ko ang pagsilang niyo sa kanya sa mundong ito. Dahil nakabuo kami ng isang pamilya. Na kahit baligtarin man ang mundo, nananalaytay pa rin ang dugo niyo sa dugo ng aking mga anak. Kailanman,
hindi ko ho inisip alisin ang karapatan ninyo sa kanila. Mananatili kayong bahagi ng mga buhay nila ng buhay naming mag-ama. Mahirap pero mapagpalaya ang pagtanggap. Sinasalamin nito ang malalim na pagmamahal hindi lamang sa ating kapwa at sarili, kundi maging ang malalim na pagmamahal natin sa nasa itaas sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at si Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kapag itinuloy mong plano mo, maghiwalay na lang tayo. Para mo na rin sinabing makasariling pag-ibig mo, na hindi mo kayang intindihin ang sitwasyon ko, na hindi mo kayang magtiwala sa akin. Kung ganyan kababaw yung pananaw mo, may dahilan pa ba para maniwala ako na mahal mo nga ako? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung may mga magulang na handang magsakripisyo ng sarili para sa kanyang mga anak, mayroon ding kapatid na handang kalimutan ang sariling kaligayahan para sa kanyang mga kapatid na minamahal. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Divina sa ating dunang sa kanyang panahon. Freya! Ano nangyari? Narito na ako. Kanina ko pa hinihintay ni tatay. Tatay, pasensya na po. Naghanap pa ako ng kamag-anak na hihiraman ng pambili ng gamot niyo eh. Ano po bang nararamdaman niyo? Divina, Tatay, opo, nandito ako. Hawak ko mga kamay niyo. Nandito ako. mga kapatid mo. Nasa bahay po si Michael. Pinagluluto ko ng paborito niyo. Kasi sabi niyo, gusto niyo kumain ng paborito niyong adobo. Dadali niya dito yung tatay. Matitikman mo na yun. Huwag mo sila pababayaan. Opo, tatay. Tatay! Hindi ko na kaya. Nay, huwag mong sabihin yan. Wala na nga si nanay. Ikaw na lang ang magulang namin. Divina, mahalin mo mga kapatid. Opo, tatay. Opo. Tatay! Rhea, tawagin mo doktor! Nurse, kahit na sino, dalian mo! Ate! Tay, huwag mo muna kaming iiwan. Para mo na nga ako, tay. Huwag mo na! Isa-isa nang umaalis na nakipaglibing. Kanina ka pa nakatayo. Hindi ka ba napapagod, Divina? Sa totoo lang, Jay, wala na ako nararamdaman. Nasaid na yung mga luha ko sa kaiiyak.
Namanhid na yung puso't isipan ko sa kalungkutan. Ako totoo, hindi ko na alam kung anong dapat kong maramdaman. Divina, Ulila na kaming magkakapatid. Hindi ko alam po saan kami magsisimula, kung paano kami magpapatuloy. narito naman ako. Tutulungan kita. May trabaho na ako. Kahit paano, pwede tayong magtulungan. Ewan ko, Jay. Hindi ko alam. Hindi ko naiintindihan ang nangyaring ito. Paano ng pag-aaral ko? Ako rin naman nag-aaral pa. Bakit sarili mo lang ang pinoproblema mo, Kuya Michael? Ayoko mahinto sa pag-aaral. Michael. Rhea. Walang hihinto sa inyo sa pag-aaral. Ate Divina, Paano? Nakasanla itong bahay dahil ipinuntustos natin sa pagpapagamot ni tatay. Tapos hindi rin siya gumaling. Nakapagpasya na ako. Ako ang hihinto sa pag-aaral. Mag-a-abroad ako para mabayaran natin yung mga utang. At patuloy kayong makapag-aaral. Sigurado ka, ate? Pero paano kami ni Rhea? Michael, 3 na lang tayo. Wala na tayong maaasahan na magulang. Kaya mula sa araw na ito, kailangan tibayan na natin ang ating mga dibdib. Kailangan natin magtulungan. Magtatrabaho ako sa ibang bansa. At gusto ko, kaya naman ni Rhea, mag-aral na mabuti. At magtulungan habang malayo ako. ate, natatakot ako. Rhea, walang mangyayari kung iiyak na lang tayo palagi. Kung malulungkot tayo palagi. Kailangan nating tibayan ang ating mga dibdib para patuloy tayong mabuhay. Para mapagtapos ko kayo ng pag-aaral. Oo, Divina, tama ka. Pabalik-balik na ako sa Middle East bilang domestic helper. Mahirap sa simula. Pero nung nakahanap na akong mabait na amo, doon bumuti ang buhay ko. Magandang trato sa akin, maayos magpasweldo, masarap ang pagkain. At, teka muna, bakit ka nagtatanong? Gusto ko po magpatulong para makapag-abroad din ako. Ay, ilang taon ka na ba? 20 na po. Magbe-21 sa darating na buwan. Huminto na po ako sa pag-aaral. Ako, hindi madaling makisama sa dayuhan, Divina. Kakayanin ko po. Alang-alang sa mga kapatid ko. Sige. Kung desidido ka talaga, isasama kita sa agency bukas. Kapag itinuloy mo ang plano mo, maghiwalay na lang tayo. Para mo na rin sinabing makasariling pag-ibig mo. Na hindi mo kayang intindihin ang sitwasyon ko. Na hindi mo kayang magtiwala sa akin. Kung ganyan kababaw pananaw mo, may dahilan pa ba para maniwala ako na mahal mo nga ako? Akong hindi mo inuunawa eh. Handa akong tulungan ka. Sinabi ko naman sa'yo may trabaho na ako. Bibigyan kita ng bahagi ng sweldo ko. Buwan-buwan yun. Para sa inyong magkakapatid. At piniliwanag ko na rin sa'yo na ayoko ng ganon dahil hindi pa tayo mag-asawa. Hindi mo dapat gawin yun. At isa pa, umaasa sa'yo mga magulang mo. Ayokong alisan sila ng karapatan na dapat sa kanila. Gusto mo lang talagang lumayo. Gagawin ko to para sa mga kapatid ko. Kung hindi mo yun maintindihan, tinatanggap ko ang hamon mo. Divina. Sige. Maghiwalay na tayo. Kuya, lasing ka na naman. Ilang araw ka nang umuuwing lasing.
Huwag mo nga akong pakialaman, Rhea. Buhay ko ito. Buhay mo nga, kuya. Pero hindi alam ni ate na nilulustay mo lang sa barkada at alak ang pinapadala niya. Pati allowance ko kinukuha mo. Gusto mo magsumbong? Sige. Subukan mo. Gawin mo. Lalo kitang hindi bibigyan ng pera. Aray! Bigyan mo ang braso ko! Nasasaktan ako! Kuya Michael! Subukan mo magsumbong. Ha? Subukan mo lang. Oh, parang naiiyak ka. Anong sinabi sa sulat? May problema ba ang mga kapatid mo? Aling Emma, naglulukos sa pag-aaral yung pangalawa kong kapatid. Pati si Rhea pinababayaan niya. Ayun, lumayas daw. Pansamantalang nakikitira sa isa naming tiyahin. Ay, anong gagawin ko? Hindi ako papayagan ng amo kong umuwi. Kung matatawagan mo si Michael, tawagan mo. Kausapin mo ng masinsinan. Huwag mong pagalitan. Kasi, lalo kayong hindi magkakaintindihan. Pero kailangang malaman niya kung gaanong hirap ang tinitis ko rito para lang pagkatapos, gano'n lang gagawin niya sa perang pinaghirapan ko. Naiintindihan kita, Divina. Pero maniwala ka sa akin. Sa tagal kong pabalik-balik dito sa ibang bansa, base sa karanasan ko ha, mas magkakaintindihan kayo kung pag-uusapan ninyo ng maayos ang problema kaysa kung uunahan mo siya ng galit at panunumbat. Hindi mo ako maintindihan, ate. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na wala na si tatay. At iniwan mo pa kami. Michael! Di ba bago ako umalis, pinaliwanag ko na sa inyo ni Rhea na kaya ko ito ginagawa para sa inyong kinabukasan. May 2 taon pa nga ako sa college pero hindi ko natapos yun. Pinili ko huminto at magpaalipin dito sa ibang bansa dahil gusto ko may marating kayo ni Rhea. Narinig ko na yan. Ilang beses mo na sinabi yan. O kung ganun, bakit mo sinisira ang buhay mo? Bakit hindi ka pumapasok? Bakit puro barkada at pag-inom ng alak inaatupag mo? Dahil hindi ko kaya, ate. Nahihirapan ako sa pag-aaral. Nahihirapan akong balikatin ang pagiging magulang kay Rhea. Parang masyadong marami akong kailangang intindihin. Ngayong dati si tatay ang lahat ng gumagawa nito para sa atin. Bakit ako ba hindi nahihirapan? Sa akala mo ba? Gusto ko na malayo ako sa inyo? Kung kikitain ko dyan sa Pilipinas yung kinikita ko dito, aalis ba ako? Hindi! Hindi, Michael! Hindi ko kayo iiwan ni Rhea. Kung kikitain ko dyan yung sahod ko rito. Ate Divina. Ako rin nga nabigas sa responsibilidad na kailangan kong balikatin. 2 kayo na kailangan kong suportahan. Bigla ako naging ina at ama sa inyong 2 ni Rhea. Noon na natakot ako dahil hindi ko alam yung gagawin ko. Pero bilang panganay, tinanggap ko ito. Niyakap ko ang hamon. Kasama ng mga kabiguan at kalungkutan. Tinanggap ko ang hamon dahil mahal ko kayo ni Rhea. Ate. Ikaw, mahal mo ba kami, Michael? Oo, ate. Hindi mo dapat itanong yan. Mahal ko kayo ni Rhea. Hindi ko naman hinihinging suklian mo yung mga sakripisyo ko. Wala tong kapalit, Michael. Kapatid ko kayo. Pero isang bagay na sana gusto kong gawin mo. Habang buhay ako at malakas, huwag mo sayangin yung mga tulong na ginagawa ko para sa inyo ni Rhea. Ayusin mo buhay mo. Bumalik ka sa pag-aaral. At pangako, gagawin ko ang lahat. Mapagtapos ko lang kayo. Oo, ate. Magpapakatino na ako. Aayusin ko ang buhay namin dito.
Kuya Michael, Umuwi ka na. pero Tinawagan ako ni Ate Divina. Nagsumbong ka raw. kung pumunta ka rito para pagalitan ako, Hindi, Rhea. Umuwi ka na. Pangako, aayusin ko ang sarili ko. Magpapakatino na ako. Kuya, Naging duwag ako. Mahina. Hindi ko naisip na mas mahirap ang kalagayan ni ate sa ibang bansa. Doon wala siyang kakampi. Walang mahihinga ng sama ng loob. Walang kapatid na dadamay sa kanya. Walang kamag-anak na magpapautang kapag nagipit siya. Walang mag-aalaga kung magkakasakit siya. Pinipilit maging magulang ni ate para sa atin. Habang nilulustay ko ang perang dugo at pawis ang pinuhunan niya. Kuya Michael, Umuwi ka na, Rhea. Magpapakatino na ako. Aayusin natin ang buhay natin para sa ating kinabukasan. Ay, salamat. Pagkaraan ng ilang buwan stranded tayo sa abroad. Nakauwi na tayo dito sa Pilipinas. Oo nga. Pero hindi pa rin tayo makakauwi ng diretso sa mga pamilya natin kasi kailangan pa nating mag-quarantine ng 14 days. Konti na lang ang titiisin natin, Divina. Makikita na rin natin ang ating mga pamilya. Ay, kumusta po? Kumusta po? Ako si Ryan, ang health coordinator para sa lahat ng OFW na iahatid sa quarantine facility. Ay, ganun po ba? Ako si Divina at siya naman si Aling Emma. Kamusta po? Ay, sumunod ho kayo sa akin. Narito na ang bus na maghahatid sa inyo. Ah, ganun? Libre ang quarantine facility, libre rin ang swab test. At kapag negative ang resulta, papayagan naman agad kayong makauwi sa inyong pamilya. Ate Divina! Ibig sabihin, negative ang swab test mo! Oo, Michael. Ate! Rhea! Ate! Salamat nakauwi ka na! Ako rin, masayang-masaya ako dahil sa kabila ng pandemic, ligtas kayo. Ligtas tayong magkakapatid. Oo, ate. Araw-araw ka namin pinagpipray ni Kuya na makauwi na. Makauwi ng ligtas para magkasama-sama na ulit na tayo. Oo nga, Michael. Pero sandali, ang ayos itong bahay, ha? Uy, maraming nakastock na grocery. Kahit na ilang buwan akong hindi nakapagpadala kasi na-stranded kami ni Aling Emma sa ibang bansa dulot ng pandemic. Aba, Dahil work from home na ako, ate. ha? Kumikita na ako. Talaga? Kumikita na kami pareho ni Rhea. Ikaw naman ang aalagaan namin, ate. Kahit hindi ka pa matanda. Hayaan mong ikaw naman ang patikimin namin ng ginhawa. Sa bawat pagsubok sa buhay, tibay ng loob at determinasyon ang magtatawid sa iyo. Huwag susuko sa kabiguan. Dahil sa dulo ng iyong pagtitiyaga, may aanihin kang tagumpay na higit sa inaasahan mo sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Rash Juzen, Princess Carabona, Phil Cruz, Leona Albanamin, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring,
Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Didith Marasigan at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Barry Cruz. Sa kanyang panahon. Sumama ka na sa amin kahit minsan lang. Malapit na tayong magtapos na ito eh. Ni minsan, hindi ka namin nakasama sa gimmick. Pasensya na talaga, Bernie. Graduating na ako. Ayokong ngayon pa madiskaril ang lahat ng pagsisikap ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Madali lamang daw ang mangarap dahil ito naman ay libre. Kung papaano ang iba ay kontento na mangarap lamang, may iba namang gumagawa ng malalaking hakbang upang ito'y maabot at matupad. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Natoy sa ating tulang sa kanyang panahon. Talaga bang pumasa ka sa entrance exam mo sa universidad na po? Opo, Lolo. Pinagsasabit na ako ng requirements para makapag-enroll ako. Yan lang ang problema, Apo. Lolo, bakit po? Kwenta ko. Nadagdagan na naman ang mga gamot na kailangan kong bilhin bilang maintenance ko. Kulang na kulang para sa akin ang pensyon na natatanggap ko. Paano pa kita mapag-aaral sa kolehiyo? Pamasahin mo lang araw-araw papuntang universidad. Magkakahalaga ng 50. Iba pa ang pamasahin mo pa uwi. Paano pa ang pagkain mo? Pambayad sa tuition, uniforme, marami pa iba. Siguro po, pwede akong mag-apply ng scholar, Lolo. Pwede nga. Pero may gagastusin ka pa rin. Nako po. Tatapatin na kita. Hindi na kita kayang papag-aralin sa kolehiyo. Halika, Renato. Anong palayaw mo? Natoy po, ma'am. Professor Lilac ang itawag mo sa akin. Halika, maupo ka. Salamat po, Professor Lilac. Okay. So, anong may tutulong ko sa'yo? Dito po kasi ako tinuro ng namamahala sa enrollment at registration. Kung gusto ko raw po mag-apply ng scholarship. Okay. Nandito na sa desk ko ang records mo. Pag-aaralan ko pa yun. Pero, tanong ko, bakit gusto mong mag-apply ng scholarship? Ulila na po kasi ako. Oh, Lolo ko ang nagpalaki sa akin. Pero ngayon, hindi na po niya ako kayang pag-aralin. oh. Gustong-gusto ko po makapagtapos ng college. Para na rin po sa lolo ko. Okay, Natoy, ha? Ganito ang gagawin ko. Pag-aaralan ko ang case mo. Pagkatapos, i-recommend natin sa scholarship committee nitong university. Pagkaraan ng 1 linggo, bumalik ka rito. At ipapaalam ko sa'yo ang kanilang desisyon. Itong desisyon? Opo, Lolo. Magiging working student ako. Sige po, basahin mo. Teka. Ba't mo nga yan sa laming ko? Ayan. Aba. Oo nga. Pati tirahin kanila na libre sa universidad. Libre pagkain. May allowance kang
100 piso kada 1 linggo. Napakaliit na halaga. Hindi ka makakabili ng bagong sapatos sa halagang yun eh. Okay lang yan, Lolo. Basta makapag-aaral ako. Wala kang babayarang tuition fee, libre ang uniform. Pero hindi nakalagay din ang magiging trabaho mo ah. Sinabi ba nila sa'yo kung saan bahagi ng eskwelahan ka magtatrabaho? Sa opisina ba? O sa principal's office? Sa kantina? O saan? Hello, ako si Elena. Sa dormitoryo ng mga babae ako nakatira. Ako naman si Natoy. Sa dormitoryo naman ng lalaki ako, nakatira. Bakit ka tumawa? Kasi naisip ko, bakit ipinaliwanag ko pa? Natural namang sa dorm ng lalaki ako tumira. Bawal nga kaming pumunta sa dorm nyo. May oras ng paglabas. May oras din na dapat naroon na kami sa gabi. Oo, kami rin, Natoy. Oh, eto ng tanghalian ninyo. Dinagdagan kong gulay niyan para masustansya yung pagkain nyo. Salamat po, Aling Orang. Salamat po. Inunan nyo pa kami ni Elena. Samantalang katulong kami rito sa university. Aba, dapat ko talaga kayong unahin. Hindi kayo ordinaryong manggagawa dito. Alam ko mga scholar kayo. Salamat po. Mahirap maging scholar. Oo nga. 4:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Ako rin kaya. Ang assignment ko sa quadrangle. Lilinisin ko ang buong quadrangle. Didiligan ng mga tanim. Pagkatapos, kailangan kong magmadali. Kasi bago magsimula ang una kong klase araw-araw, dapat nalinis ko na ang CR ng mga lalaki. Pareho pala tayo. Ako rin, naglilinis ng CR ng mga babae. Tapos, yung classroom ng high school, dapat nalinis na namin ang kasama ko bago magsimula ang klase namin sa umaga. Kain na tayo. Alam mo, Elena, hindi alam ng lolo ko na janitor ang trabaho ko rito. Hindi niya alam kung gaano karumi ang hinahawakan ko. Bakit naman? Ayoko mag-alala siya. Ang gusto ko lang, maging proud siya sa akin. Na-scholar ako. Ako? Alam ng parents ko. Mas mabuti na maging alila ko dito sa university kaysa alila ng parents ko na hindi naman concerned sa future ko. Elena? Tapusin na natin ang pagkain nato. May klase pa tayo. Oo nga. Ako, pagkatapos ng huli kong klase, maglilinis uli ako ng CR at classroom sa second floor bago bumalik sa dormitoryo at gumawa naman ng assignments ko. Scholar ka pala, Natoy, ah. Kaya pala pa-impress ka sa mga chicks dito sa klase natin. Hindi naman ako nagpapa-impress, Bernie. Ginagalingan ko lang ang pag-aaral. Para sulit ang itinutulong sa akin ng university. Okay, wala na akong sinabi. Pero paminsan-minsan naman, makisama ka sa mga kalokohan namin. Baka kasi mabaliw ka sa sobrang mong kabaitan. Hindi ko alam kung tinutuya mo ako o iniinsulto. Pero kung lumaki ka sa hirap tulad ko, at ang tanging mo ng pangarap ay magtapos ng pag-aaral sa kolehiyo, siguro maintindihan mo kung bakit lagi akong seryoso. Ayoko sayangin ng bawat sentimong ipinupuhunan sa akin ng eskwelahan. Tinatapatan ko lang ang kanilang kabutihan. Congratulations, Natoy. Dean's Lister ka na naman ngayon semester. Salamat po, Professor Lilac. Mahirap po talagang pagsabay ng trabaho at pag-aaral. Pero pareho ko pong sinisikap na pagbutihin. Keep up the good work, Eho. Para rin yan sa iyong kinabukasan. Opo. Salamat din po sa paggabay at tulong sa akin, Professor.
Hindi ka sumabay sa akin mag-lunch. Elena, umiiyak ka ba? Natoy, natanggal ako sa Dean's List. Bumawi ka sa next semester. Nasisiguro kong scholar ka pa rin naman. Hindi na. Hindi na. Elena, meron pa sigurong ibang paraan para makabawi. Buntis ako, Natoy. Napabayaan ko ang pag-aaral ko. Dahil sa kaiisip ko sa kalagayan ko. Ano nangyari? Paano ka? Ibig ko sabihin, Nainggit kasi ako sa mga klase kong mahikaya. Panay ang party nila to, Masyal. Minsan, niyaya nila ako sa inuman. Sumama ako. Nalasing ako. Nawala sa sarili ko. May namagitan sa amin ng boyfriend ko. Pero nangako akong hindi ko na uulitin. Gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kaya lang yung minsan na yun. Yung minsan na yan. isang taon na lang, graduate na tayo, Elena. Kailangan kong huminto, Natoy. Buntis ako. Buntis Elena. na ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Ako sumira sa sarili kong mga pangarap. Hindi ako dapat nagpadala sa tukso at sa inggit. Hindi ako dapat nagpabaya. Sumama ka naman sa amin kahit minsan lang. Malapit na tayong magtapos na ito eh. Ni minsan, hindi ka namin nakasama sa gimmick. Pasensya na talaga, Bernie. Graduating na ako. Ayokong ngayon pa madiskare lang lahat ng pagsisikap ko. Hindi biro ang mga tiniis ko at ipinuhunan, maabot lang ang pangarap ko. Hindi ko gustong ngayon pa ako magkaproblema kung kailan malapit na ang pagtatapos ko. Natoy, may sorpresa kami sa'yo. Sorpresa po, Aling Orang. Baka dagdag na ulam. Busog na po ako. Masyado na akong spoiled sa inyo dito sa kantin. Hindi, Natoy. May sunundo kami. Hindi ko nakalimutan. Lagi mong ikinukwento ang lolo mo. Aling Orang? Para sa darating mong graduation, sinundo ng mister ko ang lolo mo. Totoo po? Ayun siya, oh! Nakatayo sa pinto nitong kantina. Si Lolo nga! Pupuntahan ko siya! Sige na. Natoy! Apo! Lolo! Lolo Tasyo! Malapit na raw ang pagtatapos mo. Opo. Sa susunod na buwan na. Ipakikiusap ko sa din na dumito ka muna hanggang sa araw ng pagtatapos ko. Pero... Lolo, huwag kang tumutol. Para sa'yo to. Sa nakaraang 4 na taon, lahat ng pagsisikap ko, pagtitiis, pagtsatsaga, ay para sa'yo. Para sa pangarap natin. Congratulations sa lahat ng ating graduate, lalo na sa tumanggap ng honors. Gusto kong ipaalam sa inyo, graduates, na sa taong ito, may tatanggap ng Presidential Award dahil sa siya ay consistent Dean's Lister. At sa graduates ng batch na ito, siya ang may pinakamataas na gradong natanggap. Ang Presidential Award ay medal at financial reward. At ang ating awardee ay walang iba kundi si Renato Bruno
o kilala natin bilang Natoy. Palakpakan natin siya. Congratulations, Natoy. Ngayon alam ko na kung anong ibig mong sabihin. Lahat ng pagtsatsaga mo, nagbunga. Salamat, Bernie. Natoy! Sandali lang, Bernie. Lalapitan ko si Elena. Sige. Elena! Kamusta ka na? Oh, eto. Mag-iisang taon na mula nung huminto ko sa pag-aaral. Sales lady ako ngayon sa department store para mabuhay kami mag-ina. Si ina yan nag-aalaga sa kanya kapag nasa trabaho ako. Hindi iyan ang katapusan ng pangarap mo, Elena. Bumalik ka sa pag-aaral kapag malaki na ang anak mo. Oo, Natoy. Hindi ako bibitaw sa pangarap ko. Tutularan kita. Sa pagkakataong ito, magiging determinado na ako. Tama yan. Ang dami mong medalya. Nakakainggit. May presidential award ka pa. Inaalok na ako ng university na dito na rin magturo. Tatanggapin ko ang alok, Elena. At kapag professor na ako dito, irerekomenda kong bigyan ng ikalawang pagkakataon ng mga dating scholar na tulad mo. Natoy, Pwede pa rin matupad ang pangarap mo, Elena. Natapa ka, pero huwag kang pumayag na manatiling bigo. Lahat tayo may pangalawang pagkakataon sa buhay. Maniwala ka sa akin. Maabot mo pa rin ang pangarap mo sa kanyang panahon. Ang tagumpay ay para sa lahat. Ngunit minsan, nasisila tayo sa ating pangarap dahil nasilaw tayo sa kasiyahang panandalian o sa mga bisyong walang kaparalaan. Ang susi sa tagumpay ay focus and determination. Tiisin ang hirap dahil sa dulo ng pagsisikap, may nakalaang hindi matatawarang gantimpala sa kanyang panahon. Nalagsiganap Raz Jusen, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Princess Caravona, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Didith Marasigan at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ano? Masaya ka na, Magno? Masaya ka na dahil natakot sa'yo si Naroda at iniwan ang bahay nila? Talaga namang dapat silang matakot. Dahil hindi ako mangingiming saktan sila. At ipatapon ang mga gamit nila pag nagmatigas sila. Masama ang ginagawa mo. Labag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi masama ang negosyong pagpapautang, lalo't ayon sa batas. Subalit may ilan na ito'y ginagamit sa panlalamang. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Magno sa ating dulang sa kanyang panahon. Pakiusap na naman. Amarufo, hanggang leg na ang utang mo sa akin. Yung tubo ng utang mo, tumubo na ng tumubo. Lalo sa hindi mo paghuhulog sa oras. Pangako, Magno. Sa susunod na buwan, makapaghuhulog na ako sa utang ko sa'yo. Nasasayang ang pera ko sa'yo eh. Natutulog. Dapat kasi, pinag-asawa mo na lang ng mayaman yung anak mong panganay. Total naman maganda siya eh.
nang hindi sila asa ng asa sa'yo. Mabait naman yung manugang ko. Nawalan nga lang ng trabaho. Kaya tinutulungan ko muna sila pansamantala. Alintik na bait yan. Hindi mo yan may pambabayad ng utang mo. Kahit nga saan eh. Hindi tatanggapin pambayad ng bayad. Itong tandaan mo, Rufo, ha? Pag hindi mo pa naibigay ang utang mo sa akin, kukunin ko ng tricycle mo. Na makinabang naman ako sa mga ipinautang ko sa'yo. Joel, nakikiramay ako. Salamat po, Mang Rupo. Nasaan nga pala si Rhoda? Kinakausap po ang mga pinagkakautangan namin. Pati ba kay Magno may utang rin kayo? Oo. Sa kanya ho kami may malaking pagkakautang. Dahil sobrang laki niyang magpatubo. Kausap pa siya ng nanay mo? Hindi po. Hindi nga po siya sumilip sa burol ni Itay. Kahit ngayong huling gabi ng lamay niya. Nalasing na sa salapi si Magno. Wala siyang ibang hangad ngayon kundi ang magkamal ng maraming salapi. Kaya hindi ako magugulat kung pati kayo hindi niya pagbigyan kapag nakiusap kayo. Sana naman ang maawa siya. Nagbabayad naman kami pero lumubhang sakit ni Itay. Saan niyang ikinamatay? Wala siyang awa, Joel. Ako nga eh. Kaya lumaki ang utang ko sa kanya dahil sobra-sobra siyang magpatubo. At gusto pa niyang ilitin ang tricycle ko kapag hindi ako nakapagbigay doon sa utang ko sa kanya. Paano ho yun? Mabuti dumating yung isang kaibigan ko na matagal nang nasa abroad. Sa kanya ko isinanla ang tricycle ko para mabayaran ko si Magno. At least, yung kaibigan ko, hindi ako gigipitin. Nay, narito na po ako. Joel, anak, mabuti dumating ka na. Bakit ho kayo umiiyak? Naalala niyo naman ba si Tay? Nay, tanggapin na lang po natin na hanggang doon lang ang buhay ni Itay. At least, nakapagpahinga na po siya sa mga hirap. Iyon naman talaga ang sinisikap kong gawin. Ang tanggapin ang maluwag sa loob ko na wala na yung tatay mo para sa inyong magkakapatid. Bakit inabutan ko kayong umiiyak? May isang taon si Magno na nagpunta rito. Oo. At ang sabi, pag hindi natin nabayaran sa 1 linggong lahat ng utang natin sa kanya, kay Magno, lumayas na rin tayo dito sa bahay. Oo. Kukunin ito ni Magno. Sobra naman siya. Hindi naman kasi halaga ng bahay na itong utang natin sa kanya. Wala siyang awa, anak. Hayaan nyo. Gagawa ako ng paraan. At susubukin ko pa rin pakiusapan si Mang Magno. $10,000, $20,000, $30,000, Wow! $40,000. Ang daming pera ni Papa! Ikaw pala, Jane. Kinita ko to sa business ko, anak. Ang galing naman. Ang laki po ng kita ng business nyo. Uy, syempre. Magaling na negosyante ang papa mo. Uy, kaya ikaw, ha? Dapat maging mahusay na negosyante ka rin paglaki mo. Tularan mo ako, ha? Jane, anak, Mama, doon ka na muna maglaro sa room mo. May pag-uusapan kami ng papa mo. doon na lang po ako sa bakuran natin, Mama. Baka lumayo ka na naman tulad nung nakaraan. Hindi po, promise po, doon lang po ako. O, sige. Pero doon lang, ha? Huwag lalabas ng bahay. Yes, Mama. Magno, nabalitaan ko na isang tauhan mo ang nagpunta kina Rhoda at binantaan sila. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo namang namatay ang father di pamilya nila.
Akala ko naman kung anong mahalagang bagay ang pag-uusapan natin. At sasabihin mo, yun lang pala. Malaking utang nila sa akin. Kaya dapat lang bayaran nila yun. Kahit pa namatayan sila. Pero sana, dinaan mo sa maayos na pag-uusap. Hindi yung pagbabantaan mo pa sila. Hindi yun banta, Alice. Talagang gagawin ko yun. Kukunin ko ang bahay nila. Magno, sobra ka naman. Maawa ka naman sa mga tao. Huwag mo nga akong pakialaman sa negosyo ko. Alalahanin mo, nakikinabang ka rin dito. Dahil dito, kaya tayo maginhawa. Kaya tumahimik ka na lang. Dahil hindi mo ako mapipigilan. Kayo pala, Mang Magno. Oo, ako nga. Siguro naman, alam mo na kung bakit ako narito. Dahil pinasabi ko na yun sa tauhan ko noong pang isang linggo. Oo. Asan ang bayad nyo? Kailangan ko ng pera ko. Kung maaari po sana, bigyan niyo po kami ng palugit. Alam niyo naman na namatayan kami. At wala pa akong maayos na trabaho ngayon. Palugit. Anak na. Ang laki na ng utang nyo sa akin, Joel. Hindi naman pwede na puro kayo na lang ang pagbibigyan ko. Kaya naman lumaking ng gustong utang namin sa inyo dahil sobra kayong magpatubo. Gago ka pala eh. Alam nyo naman yun sa simula pa lang. Pero nangutang pa rin kayo sa akin. Tigilan na nga natin ang pag-uusap na to. Baka masuntok lang kita eh. Basta umalis na kayo dito. Kukunin ko na tong bahay ninyo. Maawa naman kayo, Mang Magno. Wala ho kaming titirhan. Ay, hindi ko na problema yun. Basta hanggang bukas na lang kayo dito. At kapag hindi kayo umalis, ipapatapon ko sa mga tauhan ko ang mga gamit ninyo. Huwag niyo ako susuwayin. Hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Naiintindihan mo? Gusto ko siyang saktan, Inay. Gusto ko siyang bugbugin. Huwag, anak. Huwag mo gawin yon. Mapapahama ka lang. Wala siyang awa. Gipit na nga mga tao. Lalo pa niyang ginigipit. Kanina habang nag-uusap kayo, nanalangin ako sa Diyos bago umalis. At dinala ako ng mga paako sa isang kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Iniyak ko sa kanyang lahat. At alam mo ba, pagkatapos nun, gumaan ang pakiramdam ko. At alam mo ba, handa siyang tulungan tayo. Talaga po, Nay? Oo. Pinatitira niya tayo doon sa silong ng bahay nila. Bakante raw yun. At maayos. Paano po itong bahay? Basta na lang ba natin iiwan? Nasa atin naman ang titulo nito. Ang gawin na lang muna natin para makaiwas sa gulo. Lumipat tayo sa bahay ng kaibigan ko. At saka tayo gagawa ng legal na hakbang laban kay Magno. Ano? Masaya ka na, Magno? Masaya ka na dahil natakot sa'yo si Roda at iniwan ang bahay nila. Talaga namang dapat silang matakot. Dahil hindi ako mangingiming saktan sila. At ipatapon ang mga gamit nila pag nagmatika sila. Masama ang ginagawa mo. Labag sa batas ng tao at batas ng Diyos. Tumigil ka na nga sa sermon mo. Ang intindihin mo ay ang anak natin. Ikaw ang pumayag na maglaro siya sa bakuran. Dahil nga ayaw kong marinig niyang pagdadaldal mo. Hindi alam ni Papa, lumabas ako ng bahay. Kasi naman ayaw nila akong payagang magpunta sa bahay ng classmate ko para maglaro kami. Sandali lang naman ako dun Kaya lang, baka mapagalitan ako pag uwi ko. Bahala na nga. Basta, maglalaro muna ako. Ayun, malapit na ako dun sa lugar ni Naani. Tatawid na ako. Jane, anak,
Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa po ang katawan ko, Papa. Sabi ng doktor, unti-unti ring mawawala yan, anak. Konting tiis lang, ha? Opo, Mama. Sorry po. Lumabas ako ng hindi nagpapaalam. Kaya ba nasagasaan ako? Next time, huwag mo nang gagawin yun, ha? Opo, Mama. Promise po. Alice, nalaman mo ba kung sino nagdala kay Jane dito sa ospital? Ang sabi ng doktor, babalik daw yung lalaki bukas. Pero ang malungkot, wala sa mga napagtanungan ko ang nakakuha sa plate number ng sasakyan na naka-aksidente kay Jane. Walang hiyang yun. Tinakasan na nga ang anak natin. Makakalibre pa yata sa batas. Ikaw? Ikaw ang nagdala sa anak ko dito sa ospital, Joel? Ako nga po, Mang Magno. Nagkataong napadaan ako sa lugar kung saan na-aksidente siya. Kaya agad ako nagpatulong para madala siya sa paggamutan. Salamat sa iyo, Joel. Sa kabila ng ginawa kong panggigipit sa inyo, tinulungan mo pa rin kami. Hindi ka gumanti sa pamamagitan niya. Wala pong kasalanan si Jane. Isa pa, hindi naman po kami pinabayaan ng Diyos. Noong paalis niyo kami sa bahay namin, may kaibigan si Inay na tumulong sa amin at nagpasok din sa akin sa trabaho. Joel, patawarin mo ako. Naging sakim ako sa salaki. Nakalimutan ko kung anong tama at kung anong pakikipagkapwa-tao. Pero dahil sa ginawa mo, namulat ako sa aking mga pagkakamali. Joel, sana bumalik na kayo sa bahay ninyo. Oh, Oo. Wala naman talaga akong karapatang kunin yun. At ipinapangako ko, magmula ngayon, magbabago na ako. Hindi ko nagagamitin ang pagpapautang para gipitin ang aking kapwa. Walang magandang kahahantungan ang sa kapwa ay laging nandalamang. Kahit mapasa kanya pa ang lahat ng yaman, siya'y ipapahamak ng kasakiman sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.